Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Sa mga pagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Pastor Aris Maligay mula Balayan, Batangas, Dr. Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila at pagpala, nandirito po kami sa umagang ito upang ikaw ay papurihan at pasalamatan. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na pinagkaloob mo sa bawat isa amin. Samahan po kami sa umagang ito sa programang Tinapay mula sa langit. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesu Cristo at sa gabay ng Espiritu Santo. Amen. Sa umagang ito ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos from Judges 3:31b. And he also saved Israel. At ang title po ay Shamgar's Great Accomplishment. Sino nga ba si Shamgar? Si Shamgar, son of Anak. Ito ang pinagmulan ni Shamgar, ngunit may nagsasabi rin na ito ay maaari may connection sa isang Diyosang Canaanite na sumisimbolo ng lakas o ang kanamandirigma. Sa kadalihan ng hindi kilala si Shamgar. Napakaikli lang ng kwento ni Shamgar, ngunit makapangyarihan. 2 beses lang siya nabanggit sa Bible. Ang una ay sa Judges 3:31 at ang pangalawa ay sa Judges 5:6. He was the third judge of Israel after Ehud. Matapos iligtas ni Ehud ang Israel mula sa Moab, si Shamgar ang sumunod na hukom. Siya ay tinuring na ikatlo sa pagkakasunod-sunod na mga hukom na namuno sa Israel. Sa Hukom 3:31, mababasa natin ang tungkol kay Shamgar na anak ni Anak na pumatay ng 600 na Pilistino gamit lamang ang isang ox goad at siya rin ang nagligtas sa Israel. Sa unang tingin, tila maliit na tala ito sa kasaysayan ng Israel. Ngunit sa masusing pagninilay-nilay, makikita natin ang napakalalim ng mensahe ng Diyos. Shamgar ay hindi kilala mandirigma. Wala siyang hukbo at wala siyang sandata na karaniwang ginagamit sa digmaan. Isa lamang siya magsasaka na may hawak ng pang-araro ng baka, ngunit sa kamay ng Diyos, ang ordinaryong kasangkapan ay naging makapangyarihang sandata ng kalig. Shamgar's great accomplishment. Isa sa naging accomplishment ni Shamgar ay Shamgar defeated 600 Philistines with just an ox goad. Isang pambihirang tagumpay na ginamit ng Diyos upang matalo ang 600 Pilisteo at upang ipakita na kahit simpleng kasangkapan ay maaaring maging makapangyarihang sandata sa kamay ng taong na may pananampalataya. Gamit lang ang isang kahoy na may matulis sa dulo na ginagamit na pamalo pantaboy sa mga alagang ox. Ang ox goad ay isang mahabang patpat na gawa sa matibay na kahoy. Karaniwang may matulis ng bakal sa dulo na ginagamit ng mga magsasaka upang tusukin o itulak ang mga baka habang nag-aararo. Sa kabilang dulo, madalas may mas malapad na bahagi na parang maliit na pala o scraper na ginagamit para linisin ang araro mula sa putik o debris. Karaniwang itong may haba na mga 8 talampakan, mahaba at mabigat, ngunit sapat na matibay upang magsilbing sandata kung kinakailangan. Kung pag-uusapan ng effectiveness nito bilang sandata, hindi ito may ihahambing sa espada o sibat ng mga mandirigma. Ngunit sa kamay ni Shamgar, naging napaka-ektibo nito dahil matibay at patulis. Ang bakal na dulo ay kayang tumusok ng malalim kaya nakamamatay kung gagamitin laban sa tao. Mahaba at mabigat dahil sa haba nito, nagbigay ito ng distansya at leverage laban sa kalaban. Element of surprise. Hindi inaasahan ng mga Pilisteo na ang isang magsasaka na may kasangkapan sa bukid ay magiging mandirigma. Divine empowerment. Ang tunay na dahilan tagumpay ay hindi ang kasangkapan, kundi ang Diyos na gumamit ng ordinaryong bagay upang magdala ng ordinaryong resulta. Pangalawang accomplishment ni Shamgar, he saved Israel from the Philistines. Ang kanyang tapang at aksyon ay nagdulot ng kaligtasan at kapayapaan sa Israel sa panahon ng Pilisteo. At ang pangatlong accomplishment ni Shamgar ay he became a symbol of faith and strength from God. Ipinakita ni Shamgar na hindi kailangan ng mga advanced na armas para magtagumpay. Ang kanyang tiwala sa Diyos ang nagdala ng kaligtasan sa Israel. Ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay ng lakas, hindi ang sandata. Ganoon din si Shamgar, ang isang magsasaka na may patpat at walang laban sa kanila. Ngunit dito pinakita ng Diyos na hindi nakasalalay sa lakas ng tao o sa kasangkapan ng mundo tagumpay, kundi sa kanyang presensya at kapangyarihan. Ang ox goad ay larawan ng mga simpleng bagay na nasa ating kamay na kapag inialay sa Diyos ay nagiging daluyan ng kanyang himala. Sa ating panahon ngayon, marami tayong kinakaharap ng Pilistino. Mga problema sa pamilya, tukso,
abuso, kahirapan, paghihina ng loob o mga hamon sa trabaho. Madalas, pakiramdam natin ay wala tayong sapat na sandata upang labanan ang mga ito. Ngunit tulad ni Shamgar, tinatawag tayo ng Diyos na gamitin ang anumang nasa ating kamay. Ang simpleng panalangin, ang maliit na kabutihan, ang ordinaryong talento o ang pang-araw-araw na gawain ay maaaring maging ox good na gagamitin ng Diyos upang magdala ng tagumpay at kaligtasan. Ang mensahe ng Hukom 3:31 ay malinaw. Start where you are, use what you have, and do what you can. Hindi kailangan ng Diyos ang ating pagiging dakila. Kailangan niya ang ating pagiging handa. Ang tagumpay ng laban sa kaway ay hindi nakasalalay sa dami ng sundalo o sa lakas ng tao, kundi sa presensya ng Panginoon. Kaya't sa panahon noon at ngayon, ang aral ay pareho. Ang Diyos ay gumagawa ng dakilang bagay sa pamamagitan ng ordinaryong tao at ordinaryong kasangkapan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila at mapagpala. Nandirito po kami, Panginoon, sa umagang ito. Nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong walang hanggang kadakilaan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na nagbibigay buhay. Salamat sa kaligtasan ng bawat isa. Dalangan po namin ang iyong kasaganaan at kapayapaan sa bawat isa, lalong-lalo na po sa bansang Pilipinas. Dalangin po namin ang bawat isa na namumuno o mamumuno sa bansang ito na ikaw ang maghari, Panginoon, sa kanila. At bigyan mo po sila ng talino upang ang bawat departamento na kanilang hinahawakan ay magkaroon ng katagumpayan at kasaganaan ng bansang ito. Bigyan mo, Panginoon, ng wisdom na nagmumula lang sa iyo, ang aming Presidente, na ang bawat desisyon o bawat bibitawan niyang salita ay yung naayon lang sa iyo at sa kapakanan ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa iyong pakibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawa natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programa Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.